elastisidad ng demand ay tumutukoy sa galaw ng pera. Na iba pang kasama na naepektuhan dito, ang elastisidad ng demand ay pinapakita nito kung paano ang demand tumutulong para sa produkto na nagbabago ng presyo nito. Nakikita ng mga negosyante kung paano nga ba naepektuhan ng mga pinipresyo o promotion sa bili-bili ng bimilihan. Ito makikita mo may nakasulat na 3,000 minus 2,800. Dito makikita mo naman nakasulat sa baba 2,800 plus 3K. Kakalimutan yung nasa baba ng 2,800 plus 3K na nasa baba is 2. Yung formula lang yung kakapi mo. Inano mo lang yung given na dapat susulat doon. Yung 3K saka yung 2,800. Susunod naman yung sa P. This is yung pinakita ko kanina. P2 saka minus P1. Yun naman, naka-given dito ay yung 60 minus 70. Tapos yung sa baba naman, pinagbaliktad niya lang yung 70 plus 60. Sa baba din nito, merong 2. Muna tayo sa QD2 minus QD1. Basically, ang sagot nung na yun, nasa given na 3K minus 2,800 is 200. Sa P1 at saka yung sa P2 naman ay nakasuot no yung 2,800 plus 3K ay yung sagot nito is 2,900. So makikita naman natin sa baba nakasuot yung 2,800 plus 3K. Tapos may subtract naman na 2. Dapat pagkatapos mo makuha yung 2,800 plus 3K, magsasubtract ka naman ng 2. Kaya nakuha natin is 2,900. Tapos natin nakuha yung 200, tsaka yung sa baba naman ay 2,900. Pagta-times naman natin siya sa 100. Yung nasagot na, dun sa sagot na nakuha natin na pinag-subtract natin yung 200, tsaka yung 2,900. Tapos nung nakuha natin yung answer, tinimes naman natin siya sa 100, and yung sa P naman na nakuha nating sagot na 10 minus 10, tapos yung 65 na pinag-subtract natin, tapos nung nakuha natin yung answer, tinimes natin sa 100, yung nakuha naman nating sagot is yung 6.9%. Yung sa baba naman, minus 15.4%. Hindi pa yun natatapos kasi isi-subtract pa natin para makuha natin yung tamang sagot nun. Kapag na-subtract na natin yung 6.9% at yung sa baba naman, minus 15.4% is yung sagot nito ay EP equal 0.45.